What's up sa inyo mga master? Meron tayong bagong gagawin itong Ford Links dahil merong issue sa mga ilaw niya. Hindi gumagana ng iba, yung low beam, tapos yung high beam sa driver side, passenger ayaw gumana. Kung mapansin nyo, mahina rin yung buga ng ilaw. Diretso na natin i-upgrade ng LED, pati yung fog light. Ito pala na Ford Links. Dati ko na itong ginawa, pinaayos sa akin. Kasi meron na itong gumawa dati daw. Pero yung pagkaka-wiring, hindi maayos. So, ginawa ko, pinagana ko lang ulit yung ilaw. Pero ayun, nakuha ko naman. Kaso, nag-short. Kasi nga, may mga exposed na wire. Hindi rin maganda yung pagkaka-wiring ng dating gumawa. Kaya ayan, ang nagiging problema. Recommend ko sa kanya na ayusin lang namin yung wiring. Stock settings pa rin. Hindi kami, ibabalik ko pa rin sa stock settings para mas maganda. And tatry kong linisin. Tapos lalagyan ko ng mga insulation. Protection pala, yung flexible. So, ang nagkakaroon siya ng issue dahil may mga exposed wire. Lagi yan puputok na fuse ng low beam. Kasi may nagdidikitan na wire. Kaya medyo mahirap siya hanapin kasi nga yung iba nakatago yung wire. Kaya recommend ko sa kanya na buksan lang namin tong wiring. Sundan ulit para matrace kung saan talagang problema. Ito pala yung mga materialis na gagamitin. Itong papalit kami ng mga bagong socket. Tapos maglalagay na kami ng insulation or protection. Ayan na flexible. Upgrade na rin diretso ng ilaw. Ito pala yung mga pagkakawire niya mga master. Magulo. Tapos yung iba unsafe dahil hindi nila ginamitan ng ganito. Yung flexible. Ginawa nila electrical tape lang. Hindi naman to advisable lalo. Malapit to sa mainit. So madali mag-crispy ang electrical tape. Kaya nagkakos ng pagkakaroon ng short circuit or ganon. Nagkakaroon ng pagkawala ng ilaw. So suggest ko sa kanya ayusin namin yan. Ito. Pinadaan ko na lang dito sa may harap ng radiator. Tapos linagyan ko ng yung flexible para at least protektado yung ilaw. Medyo inaayos ko na rin yung pagkaka-wiring. Maganda sana kung naka-wire tack to mga bossing. Pero dahil kukulangin din sa oras, kailangan na rin niya. Sinubukan ko na lang yung kaya kong magawa para medyo maging malinis yung pagkaka-wiring. Ang importante, safe yung pagkaka-wiring. Yan ang priority ko. Ayan, papalitan ko yun ng mga socket. Kasi yung iba, kinunik-connect na lang ng mga electrician. Maganda yung ano pa rin, standard, may socket pa rin. So parehas ko na pinalitan, pati yung ibang socket, papalitan ko na rin. Ayan, tinitrace ko pa kung ano ba talaga problema. Hindi ko lahat pinutol, tinitrace ko pa kasi para mapagana ko muna. Then mamaya ililinisin ko yan. So ayan, nakabit ko na yung mga socket. Ginamit ko, ayan, testing ko na. Gumana na yung park light. Next ko naman papaganahin yung low beam niya. Okay mga master, gumagana na yung low beam. Next naman, itong high beam. Pakita ko sa inyo, ayan, working na rin. So testing natin kung lahat na ba okay. Ayan, may konting problema lang, pero baka may loose lang. Pero ayan, working na mga master. Next, ikakabit ko pala tong fog light. Magpapalit tayo ng bagong fog light. Mag-upgrade. Ako rin nagkabit pala nung fog light niyan kasi dati wala pa tong fog light. Pero stock bulb kaya medyo mahina. Sabi niya palitan na lang ng LED na bulb. So ayan, mas nag-improve yung ilaw niya. Oxito pa rin ginamit namin dyan. Ito na mga master, tapos na. Naka-protected yung mga pagkaka-wiring niyan. Gumana na. So, medyo malinis na rin yung pagkaka-wire. Kaya, ready na to pang biyahe niya. Ayan na yung result mga master. Working na lahat ng ilaw. Sabi niya okay na okay daw nung na-testing niya. Salamat sa inyo.